Pag-uwi ako ng Samar, isa sa mga bagay na sinisigurado kong magagawa ko ay ang sumama sa pangingisda. Yung mga pinsan kasi ni Mrs. mangingisda ang hanap buhay. Last year nanood lang ako sa kanila habang nangingisda, pero ngayon talagang sinubukan kong umilalim para maranasan ko rin at makita kung anong meron sa loob ng bunuan. Hey guys, punta kami ng bunuan, mangingisda kami. Outfit check. Sombrero, rash guard, board shorts. Si Mrs. malupit. Ano mo naman, leggings, rash guard, tupad. Medyo malayo dun sa tinuluyan naming bahay yung pupuntahan naming palaisdaan, kaya nagmotor muna kami ng mga mahigit 30 kilometro. Salamat na rin sa mababait na pinsan ni Mrs. na nagpahiram sa amin ng motor. Pagdating sa bahay ng mga pinsan ni Mrs. lalakad pa kami ng mga ilang metro kasi doon nakaparada yung bangka na sasakyan namin. Nakaparada, ginawang sasakyan. This time nga pala, sumama na sa akin si Mrs. sa pangingisda. Last year kasi naiwan lang siya sa bahay at mga kasama ko lang ay yung mga pinsan ni Mrs. Oh, Rusi, motor? Barandang motor yan. Ito nga pala yung sasakyan namin na bangka. O, diba? May pa-commercial pa si Rusi. Rusi. Sige. May manibela. Galing lang muna kami dyan sa isang maliit na ilog. Tapos kapag nakita nyo ng malawak na yung tubig, parte na ng dagat yun. Ito pa yung isa sa mga nakakatuwa pag pumupunta sa mga gantong lugar, yung napakagandang view. Dagdag mo na rin doon yung napakalamig na hangin, tapos napakasariwa pa ng kanyang amoy. Sayang nga at hindi ko na isama yung mga anak ko. Pwede naman pala silang isama kasi maganda naman yung panahon. Dito nga pala sa dagat meron na rin silang itinayong mga maliliit na kubo. Yan kami nag-i-stay kapag kakainin na namin yung mga nahuli naming isda. Dahil mababaw nga pala ang tubig dito, bumaba na rin ako. Sinubukan ko kasing mangisda dyan gamit yung lambat na dala-dala nila. Kaso, mahirap palang manhuli. Oh. Ito yung bunuan. Ito yung another way nila ng pag-iisda. Parang pumapasok yun yung mga isda tapos nakatrap. Bunga dyan ang nila inuhuli. Minit na kasukot. Minit. Ah. Mandi ka mo ako. Dito. Nakapag sa ano, may apag pa yan. Yan, meron yan dyan. Yan. Nadulas. Meron pa naman kami. Dito kaya pa to, pag doon sa kabila. Ay, Malalim na. baka ma... Unang subok sa pagsisid, tignan natin kung may mahuhuli ako. Kasi umaalis yun eh. Ito pa yung noos, may noos. Ayun, may luos. Pusit. Kami pusit, asan? Yan, nahuli mo. Hindi niya nakita, wala siya salamin. Ayun. Wala salamin, hindi na nakita. Nahuli mo yung pusit. Ito na yung pangalawang sisid. Tingnan natin kung makakahuli na ako ng mas maraming isda. Medyo mahirap din kasing umilalim. Hindi naman kasi ako marunong lumangoy. Umaasa lang ako sa mga kawayan na kakapitan ko para makaahon ulit. Pusit, yung maliliit. Anong tawag? Ayun, ang laki nun, oh. Ang laki ng pusit, oo. Pinahuli ka. Di mo, wala at Mayroon. Meron din, puro sapsap. O ano, marunong ka ng huli no? Sige. Ano? Puro sapsap na nahuli mo. Oo. Pasok mo na. Pasok mo na, lagayan. Taga mo na. Oo. Pwede ka ng mandaragat. Ito, yung may stripe oh. Ayun daw, daddy, yung stripe daw, daddy. Nakita mo na? Ay, salamin ka. Para alam mo, hindi mo pwedeng hawakan yun. Hindi ko mahinahawakan yung isda. Ayan o, yung stripe. Ano yung may ano? Maraming ako nakita niyan. Yung parang mahaba? Oo, yung may linya. Ah, masakit yan. Paano yan sa ano? Habang busy ako sa paninisid, aba, si Mrs. nandito sa taas. Busy naman sa pagsiselfie. Anong nahuli natin? Dami namin mga nahuli. Unang ano pa lang yan din, ha? Tignan mo. Tagalog yan dito. Ano? Sa Huwag mo Tagalog hawakan to, yung baklad. Oo.
Baklad daw yan sa Tagalog. Puro sap-sap ah. Tindihan niya ng... Baklad. Mag-ingat ka sa ano ha. Daddy, wag mong hawakan. Yung mga masasakit na tindihan. Yan kami malaki na huli ayun oh. Yun ay malaking tawag yan. Lawang ko lang. Tsaka may malaking pusit din niya kanina. Dito kasi mga puro sap-sap na huli namin. Doon mga tuna. Balilin yan, tuna. Tuna tsaka pating. Tuna, buhangin. Ugat, kugitan, mga ganun. Tapos doon sa pinakamalaki nilang bunuan, nandun na yung mga killer whale. Piranha. Pirata. Crocodile. Mga orca pa doon. Papunta na kami sa pangalawang punuan. Mas malaki, mas malalim, at posibleng mas malalaking isda rin yung mahuli namin doon. Kasi pag mas malalim ang tubig, doon din lumalangoy yung mas malalaking isda. Ito yung isda na inabutan ng pag-low tide. Tapos, nasabit siya doon sa net. Ayan, patay na siya ngayon. Pero pwede, pa daw to, sariwa pa kasi maganda pa yung mata. Sa Maynila, tawag namin dito, espada. Dito, anong pangalan nito? Lahing. Lahing. Bilag namin doon sa lalagyan. Baba na tayo. Manguhuli tayo. Siyempre. Ito, at dito na namin nahuhuli yung mga gantong kalalaking pusit. Ito yung mga ginagawang kalamares sa Maynila. Alam nyo ba last year, kumain ako ng sariwang pusit. Diyan din mismo sa bunuan, yung nahuli naming pusit, pinakain nila sa akin. Yung lasa niya, manamis-namis at hindi naman malansa. Dahil mas malalim ang bunuan na to, syempre, kailangan kong maging mas maingat. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi naman ako marunong lumangoy. Kaya yung mga kawayan na kinakapitan ko na yan din yung gagamitin ko para umahon. Unang subok ko dito sa mas malalim na bunuan. Medyo mas mahirap nga dahil yung mga malalaking isda nasa ilalim. Ang kaso, hindi naman ako makapunta ron. Hindi kinakaya ng eardrums ko. Yes, eardrums, yung tenga ko ang sumasakit. Actually, yung paghinga, kaya ko pang pigilin. Pero pagka sumasakit na yung tenga ko, umaahon na ako. Kaya nga sa bunuan na to, isang maliit na isda lang talaga ang nakuha ko. Papunta na tayo sa pangatlo na. Wala masyadong fish. Yung isang bunuan. Ito na yung pangatlong bunuan. Lulusong ako ulit kasi syempre gusto ko makahuli ng malaking isda o malaking pusit man lang. Ano di, may nahuli ka na ba? Ayun oh, meron nga siya oh, isa. Tambong, may tambong. Tambong. Plastic. Yan, tambong. Plastic na huli mo? Pusit. Dito talagang mas nahirapan na ako makahuli ng isda. Ang nagiging kalaban ko kasi rito, habang lumalalim ang pagsisid, mas masakit siya sa tenga. Masag. Masag, yan ang alimasag. Ay, ang laki! Ang laki ah. Yan yung alimasag. Wow. Oo. Sarap pag ganyan. Ana, kakapasag niya, naputol na yung ano niya, ayun oh. Daddy, baka tumalon. Baka maputol yung ano, nahawakan mo. Makakalaya. Siya, patingin ako di. Di, patingin ako. Diskarte para hawakan niya na maayos. Ito. Sa mga huli. Huli niya. Ako wala ko na huli. Walang alimango. Sumasakit na yung tenga. Tingnan ko na nga lang yan. Tingnan ko ngayon nasa loob ng ano, Alimango. container. Oh, yun may malaki. Maliit pa nga yan eh. Babalik na tayo. Ngayon naman guys, pabalik na kami dun sa kubo kung saan kami unang pumunta kanina para lutuin itong mga nahuli namin isda. Doon na rin kami manananghalian. Nakaroon ka ng pinulan ito. Masarap din. Aquarium. Luto na yung mga nahuli namin at ang kasama namin sa pananghalian, ito, yung mga kamag-anaka ni Mrs. Nagluluto pa. Jadi pa, nagpupuan pa. Marakbak. Ate sila, kinakain na kayo. Yan na hindi. Isda. Lini. Dida. Kuha na lang. Binipinggan. Ito na, meron na po. Tinakaan niyo. Hindi. Chichi, tinakaan po ito. Pag babae daw ganito, Ano, ate. maraming aligi. Dahil isa lang yung nahuli naming alimasag, binigay na nila sa amin yun. Grabe, ang babait ng mga kamag-anaka ni Mrs., di ba? Kanina, nandito pa tubig niya. Kaya nga bumaba ako dito, mga dito ko pa eh. Ngayon, Ayun. low tide na.
Hanggang paa na lang. Uwian time na at dahil nga low tide, naglakad na lang kami dun sa ilog na dinaanan namin kanina. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung ibinaba ng tubig, diba? Grabe talaga ang saya pag pumupunta sa mga gantong klase ng activities. Sisiguraduhin namin na next year kung makakabalik kami ng Samar, uulitin namin to. And that time, isasama na namin yung mga anak namin para ma-experience din nila yung mananghalian sa dagat.